Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika maging sa kalusugan, spiritual man o pisikal. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay present din sa inyong mga telebisyon. Kaya sa mga Signal subscribers, kung hindi pa po kayo subscriber ng Signal, Signal na po kayo dahil ang True TV ay nasa Channel 19 na po kami. Siyempre, hindi kami mawawala sa inyong mga socials. Present kami sa Facebook at YouTube. Hanapin lamang po at i-search ang True Network PH. At i-share nyo po ha ang ating mga pages, mga kapatid. Alright, naka-move on na ba ang lahat? Ganun eh. Sa kaliwat ka ng holiday gastusin? Hindi makapag-move on kasi wala nang pambayad ng credit card or nabaon sa utang, 'di ba? Gusto natin mag-move on. Sana hindi nasagad po ang inyong mga bulsa, mga kapatid, lalo na po yung mga nakakuha ng inyong mga bonus. Hindi po lahat nagkaka-bonus. Kami walang bonus, walang 13th month pay. Well, depende naman yan sa estado ng inyo pong posisyon sa kumpanya. Kasi po, with me, I'm a talent. So wala po. No 13th month, no bonuses. Depende po kasi yan sa pag-uusap nyo sa mga kontrata kung kayo contractual, 'di ba? Pero kung kayo po ay empleyado, ay dapat automatic po yan, nakakuha kayo ng 13th month pay nyo. Ang ating mga kasambahay, ito kadalasan po, hindi nyo alam yan, mga kasambahay, kung ang amo nyo po ay hindi nagbigay ng 13th month pay, singilin nyo, karapatan nyo po yan, nasa batas po yan, na dapat po ay nakakakuha po kayo ng 13th month pay. Dapat isang buwan po yan, mga kapatid, kung nabuo nyo yung taon ng paninilbihan, kasi baka bago pa lamang po kayo. Pero yun po. Pero then, pag nakakatanggap tayo ng 13th month pay at bonuses, diba? Minsan may mga kumpanya, ang sarap eh. May yung 13th month, may additional 2 months na bonus, 3 months bonus, which is good because it means na maganda po ang performance ng inyong kumpanya, diba? Pero, diba, na-excite tayo. Nauubos, nasasagad, nakalimutan nating bayaran ng ating mga sarili at magsubi, magtabi ng for emergency. Pag holiday season, iba eh, diba? Iba yung natin, talagang excited ka na bilan lahat or bigyan ng mas medyo mahal na regalo yung mga gusto nating bigyan, diba? Mas in other words, waldas tayo kadalasan pag holiday season. Pero kailangan na po nating harapin na naman ang realidad ng buhay. Tingnan nyo po ang inyong mga bulsa, kapain nyo. Tingnan nyo ang laman ng wallet. Tingnan nyo ang laman ng ATM. Meron pa ba? Or zero na yung nakalagay? Or nagne-negative na dahil sa credit cards? Ngayong araw, mga kapatid, tutulungan po namin kayo magplano para sa inyong financial goals. Magsisimula ka na bang mag-ipon ngayong taon? Parang tuwing na lang, Enero, ganyan po pinag-uusapan natin. Abay, dapat po nag-i-improve tayo every year, ha? O baka nagbabalak kang mag-invest o magtayo ng maliit na negosyo, di ba? Paano naman kaya makakaahon sa patong-patong na utang or nasagad-sagad na credit card? Ako, nung ako'y kabataan ko, kasi yung mga credit card na yan, ikaw ang lalapitan nila pag maganda yung credit standing mo. Nagsimula po ako magkaroon ng credit card when I was I think 16 or 17 years old or 18 na rin siguro. Sa Amerika naman po yun dahil maipon po ako sa bangko. I started working when I was 16. So nakita ko, hindi ko masyadong naintindihan, laging nasasagad. Pero natuto na po ako the painful way na dapat pag ginamit mo ang credit card mo, pag dumating ang bill, i-fully paid mo siya. Kasi kung minimum lang, walang mangyayari. Ano po mga kapatid? So ilan lang po yan. Mahalaga po ang tamang pagpaplano para sa mga bagay na yan. Kaya naman gagabayan po tayo. Buti hindi siya napapagod sa atin na paulit-ulit na nagpapaalala, nagtuturo para po kung paano natin makakamtan yung
stability pagdating po sa usaping pinansyal, diba? Kasi gagabayan po tayo ng ating financial expert. Gusto ko na siyang i-claim gusto ko na siyang akuin na resident financial expert po ng sagot kita. Buti hindi tayo sinisigil. Ayan. Makakasama po natin mamaya. Pero may question of the day po muna tayo. Ano ang inyong financial goals ngayong 2025? Ano po? Sige, share nyo po yan sa amin. Baka may tanong po kayo, may gusto po kayo konsulta, tips na kailangan, maaari po kayo mag-post sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Live dito po sa studio ang ating resident claim financial guro. Ayan, guro, hindi guru. Ayan, financial guro natin, Professor Vince Rapisura. Siya po ang presidente ng Social Enterprise Development Partnerships Incorporated. Happy New Year! Yes, Happy New Year and happy to see, of course, happy ako na tawaging resident, financial guro dito. I-claim na natin yan. Kasi gusto natin balik-balikan mga kapatid, maging regular natin once a month or sige, pinakakapos na yung once every quarter na may paalala para na monitor na natin, diba? Nasaan na kayong parte? Okay, first quarter of the year, Kaya dapat ito yung best time ba palagi na magplano ng ating financial goals for the year. Oo, kasi nagiging medyo yung mga tao pag January ay parang nagiging reflective sila sa buhay nila. So sinasabayan natin 'yan, no. Pero anytime during the year naman, no, basta makapagsimula ka na, yun yung mahalaga. At ipagpatuloy mo siya. Hindi yung gaya nga lang sabi mo, baka every naman January nagre-reset tayo, no? Balik-balik lang. So dapat nagpo-progress tayo. Oo, dapat may progression. Okay. Sige. Sabi mo nga ito yung panahon na nakakapag-reflect. Ito na ang reflection. Gusto na talaga gusto na talaga magkaroon ng stability or makapagsimula. Right. Diba? Parang yung ako sa edad ko 50, panic mode na yan. Yung mga bata-bata pa, kalma pa kayo, relax pa kayo. Pero alam nyo po, kung kaya nyo nang simulan ngayon on your 20s, ay simulan nyo na maaga. Kasi ayaw nyo umabot sa katulad ko na 50 na naghahabol na, hindi, ganito ang gusto kong matatanggap ko or pera ko pagdating ng retirement So dito ka at least pag mga nasa 20s ka pa lang, relax ka pa, kalma ka pa, diba? Pero nakakapag-ipon ka na. Right. Ano ba yung best time na magsimula ka? Actually, the best time talaga ay yung unang-una kang kumita. Dapat I-practice mo na. 16 pa lang ako. Practice mo na agad. Pero actually, laki pa naman ako sa alkansya. Oh, yun sayang, nga diba? Kahit sa mga bata, ganun yung ginagawa namin. Pero yung mindset kasi, Cheryl, na ginagawa namin ngayon na itinuturo, no? Yung dati kasi parang magsisave ka, tapos sasabihin sa'yo, nakalimutan mo. At dahil nga isubi mo yan for emergency. Yun yung yun yung sinasabi nila. Pero ang mas effective na nakita namin ay dapat mayroon kang purpose na gigil kang panggagamitan dun sa iniipon mo. Kasi kung hindi ka nang gigigil, hindi ka naman mag-iipon eh. So, yun. Example lang, na meron akong kaibigan na trans. So, alam natin ang kanyang pinag-ipunan ay ang kanyang pagpapagawa. No? So, sabi niya, kahit na hirap na ako, Vince, na pumasok sa trabaho. Pero nung nalinaw mo sa akin na, after 3 years, magagawa niya ng gusto niya. Yes. Ganado siyang magtrabaho. Di ba? Kaya dapat pala, una isipin natin, ano yung talagang pinaka-gusto nating makamit. Yung parang, kunwari, on your 20s, hindi namin ni-expect na yung, pag nagkapamilya, kasi minsan gano'n, pag nagkapamilya, dapat may bahay na for yourself. Gusto mo, when you turn 25 or 28, you have your own place. Yeah. Diba? Yung mga gano'n. Yung definition ko ng savings, at ito nakuha ko siya sa isang elderly sa bundok ng Nueva Vizcaya. Ang sabi niya sa akin ay, savings is the postponement of the pleasure of spending. Di ba? So, ipinagpapaliban mo lang siya talaga. Kasi,
totoo yan eh. Kung hindi mo naman talaga gagamitin yung savings, bakit ka nagsisave? So, walang purpose yun. No? So, ipopostpone lang natin yan. At kung ma-practice na natin at ma-master na natin yung pagpopostpone ng pleasure ng saving na yan, no? Ng spending na yan, ay nakakapag-save tayo. At nung pina-explain ko sa kanya na, ano pa ako nito? Buti narinig ko to, Cheryl, nung ako ay 20s. No? At ang sabi niya, bakit may pleasure in spending? Eh, di ba yun yung inano na pinipigilan? Tapos, sabi niya sa akin ay, hindi ba kapag lumabas kayo ng mag-anak mo, nag-restaurant kayo, bumibili kang bagong damit, these are all pleasurable things at gumagastos ka niyan. So, ang sabi niya, yan yung gusto kong mararamdaman mo tuwing magse-save ka, na naiisip mo na ibibili mo ito in the future. And that will motivate you and inspire you to save. Totoo nga. Totoo naman mga kapatid, di ba? Pero hindi yung short term. Yes. Kasi di ba, ngayon makita mo, magse-save ako. Di bali nga ako magse-save for a new cellphone. Hindi rin madali yun mamahal din ang cellphone. Pero yung iba, kinakaskas. Yes. Diba? Nangungutang. Spend muna bago save. Yes. Ang sinasabi ko nga dyan, dapat bawal yun eh. Kasi kapag ikinakaskas mo na yung isang bagay, inuutang mo na, no? Hindi mo pa siya kinikita, talagang matinding violation yon ng good financial discipline. Ayan, ako, ako dyan, guilty po ako dyan. Natuto na lang ako nitong tumanda-tanda na po ako na, kaya pala hindi mabawas-bawasan. And I learned from a friend na, sinagad-sagad niya yung credit card niya, but it was because nagkaroon din siya ng emergency. Yeah. Pero hindi niya mabayaran na, ang ginawa, hindi pinansin. Dinedma na. Akala niya siguro matatakbuhan niya for 2 years. So grumabe, lumala yung kanyang yung penalty and everything. Yeah. And then doon ko nabigay yung advice na in-advise mo rin yun na pwede kang lumapit doon sa institution, makiusap ka. Totoo. Ito po yung sitwasyon ko. Kaya ko pong bayaran ito. Pwede rin nyo po bang i-waive yung ilang penalty? But you have my commitment that I will pay in 2 years. Ito lang po ang kaya ko. Napagbigyan siya, nakapag-loan na siya ng bahay niya. Kasi kung pinabayaan niya yon, hindi siya sabi ko sa kanya, ikaw kung ang plano mo, dream mo magkaroon ng sariling bahay para sa iyong 2 anak, hindi ka maa-approve. Correct. Because of akala mo simple ang pagtakbo mo or hindi mo pagbabayad ng credit card. No. Alam yan. Hindi porket kunwari lang po, nasa BPI ka, magangutang ka sa BDO, or pupunta ka ng Pag-ibig. Akala nyo, hindi nila malalaman yan. Ako, they share the same details. Yes, Merong credit bureau na ngayon na tinitingnan dyan At itinatatag din natin yung ating credit score for that. So, tatamaan yung credit score mo talaga kapag hindi mo binayaran on time. Hindi na nga lang mga utang ngayon Cheryl, maski mga bills So mag-ingat tayo, maski bills sa kuryente, sa tubig, sa telepono, no? Yaan ay mayroon ng facility kapag hindi ka nakapagbayad at nag-past due ka, inire-report na rin yan, nagiging bahagi yan ng credit score mo. And I think also pati nakikita na ngayon kasi nati-trace nila how you spend your money. Yes, oo. Kunwari sa bungero ka, online, ayan, nakikita nila yan Kasama din yan, kahit na sabihin mo wala kang utang, pero they know how you spend your money. Maapektuhan when you apply for a loan. Actually, alam din nila yung kinikita mo. Kasi nakikita naman nila yung pumapasok sa bank account mo At ito nga yung isang nangyari sa isang kakilala ko, nabigyan siya ng free credit card, hindi naman siya nag-apply. Maraming ganun yan diba? Tapos tatawagan ka na lang, ganyan. Tapos siya naman ay na-curious, ganyan. Tapos trinay daw kung mag-work nga. Ayun, nag-work. Ang masaklap nito ay ipinahiram yung credit card sa iba. So, masabi ko, ano ba naman yan? Mali na nga na kumuha kang credit card na hindi mo maalam, pinahiram mo pa. So, siya ngayon yung nagsasuffer nung na yan. Kaya, mag-ingat po tayo. Alright, sige. Vince, ano yung mga dapat isaalang-alang sa ating financial plans ngayong taon? Yes. So ngayong taon, kapag sinabi kasi nating finance, ang iisipin natin agad pera, no? Pero sa akin, pupunta ako doon sa ano ba yung mga ibang resources natin outside of pera, no? So unang-una para sa akin, kailangan mong i-increase or improve yung kaalaman mo at kakayahan mo
Kasi yung kaalaman mo at kakayahan mo, that will enable you para mag-create ng bagong negosyo o kaya ma-promote ka sa trabaho, di magi-increase yung income, Yes, di ba? oo. So, yon kaalaman at kakayahan. Tapos, kailangan din na alagaan natin ang ating kalusugan. Kasi, di ba, kung hindi tayo, magkakasakit tayo, mag-apply tayong leave, hindi tayo productive niyan, wala tayong maiipon, no? Baka gagastos pa tayo. And lastly, ay i-protect at saka alagaan natin yung mga kakilala natin. Lalo na sa mga bata, no? Yung mga inaaway nyo ngayon, ng mga classmates nyo ngayong high school or college, nako, magiging engineer yan, magiging mga doktor yan, o magiging mga business partners nyo yan. Kaya, you have to nurture your relationships. Ayan, mga kapatid, basic, di ba? Kaalaman, kakayahan, and then yung mga kaibigan at kakilala, kawang gawa. Hindi po dapat din nawawala yan, yung pagkakawang gawa. Pero wag tayong magkakawang gawa ng pera kung hindi tayo financially stable. Kasi hindi mo rin naman kasi tayong mga Pinoy. Isusubo na lang natin, yun na, kahit na last subo na lang, pag may nanghingi ng tulong, ng hiram, masyado tayong mababait, ibinibigay pa natin. Yes. To the point na wala ka na. Tapos ang nakikita kong cycle niyan ay sumasama yung loob ng mga tumulong na yan kapag sila yung nangailangan tapos humingi ng tulong sa tinulungan nila at hindi naibigay ng balik sa kanila. It shouldn't. Diba? So, sa akin ang sinasabi ko, itong kawang gawa na ito, hindi naman kinakailangan na pera, no? So, simbahan, for example, wala kang panghulog sa misa, di mag-volunteer kang magwalis o kaya kumanta sa choir, kung ano man, no? Pwede yung mga yan, O kaya, pwede kang ibahagi mo yung talent mo, kung ano man, ano? Or ibigay mo yung oras mo, yung lakas mo, no? Kasi hindi lang naman pera ang resources. One of the kinds of resources lang yan. At kung hindi po talaga kaya, learn how to say, I know it is hard. Learn how to say no. I'm sorry, hindi ko po talaga kaya. Or kung kunwari talagang masyado kang mabait, 'di ba? Kahit na sabihin mong may 100,000 ka, pero alam mo may pinaglalaanan yan. Yes. Hindi porket may 100,000 ka ay obligado ka or mapipilitan kang tumulong. Tipo, may rason ka eh. So kung inutangan ka kunwari ng 5,000, alam mong may 500 ka na to spare, sorry, ito lang ang kaya ko. Yes. Huwag mahiya. So, meron akong isang example dyan, kasi may isang nanay dati na yun nga, lagi siyang hinihiraman at inuutangan dahil alam nga na meron siyang savings, no? Ang sabi ko sa kanya, para saan ba yung savings na yan? Sabi niya, pampaaral ko sa anak ko to eh. Okay, so imagine mo yung sarili mo, pag time na mag-e-enroll yung anak mo at wala yung amount na perang yan, kaya mo ba? Kasi sabi ko sa kanya, ang una mong responsibilidad ay ang mga anak mo, hindi yung mga taong nanghihingi ng tulong sa'yo. Hindi po yung pagiging maramot. Pinaplano nyo lang po ng tama. Yes. Di ba, mga kapatid? Okay. So, okay, yan. Kailangan po yan, ha? Again, kaalaman, kakayahan, yung don't burn bridges, mga kapatid, diba? Magpanatiling maganda yung inyong pong relasyon sa inyong mga kakilala. Ano nyo yan? Magiging network nyo yan someday. Hindi mo mapapansin, wow! Diba? Yan na po ang tutulong sa inyo. At yun nga, yung sa kawang gawa. Okay. During this time of the year also, marirealize, or dito rin pumapasok yung mga insurance. Na kasi parang, may realization ka, wala man ako naipon. Alam din, I'm sure, ng mga insurance yan na, wala ka pang naipon. Simulan mo na ngayon. Ito. I know, minsan tricky at hindi natin naintindihan. Pero syempre, lahat tayo gustong mag-invest din. Anong klaseng insurance ba ang okay, Vince? So, una, alamin natin ano ba yung insurance, no? Yung insurance, ito talaga yung financial product natin na ginagamit natin for protection against emergencies. At pag sinasabi nating emergencies, usually dito sa Pilipinas, nagfo-fall yan ng kamatayan, pagkakasakit, o kaya kalamidad. Yan yung main three, no? So, yung essence ng insurance ay bumibili ka nito. At kapag nangyari sa'yo yung emergency na yan, hindi ikaw yung aako ng lahat ng expenses. Yung insurance company, yung magko-cover niyan. Pag nagkasakit ka, may namatay, o kaya ikaw ay na-disaster. So, kaya ang mindset dapat dyan sa insurance, ito ay isang expense panglaban sa emergency. Okay? So, kung ang mindset mo ay expense siya, no, dapat ito ay mura. Kasi mahirap na nga ang buhay eh. So ang sukatan ko diyan,
for all these kinds of insurance, no? Life, health, at saka yung ating pang-disaster, pag pinagsama-sama mo lahat yan, no, for your personal needs, at magbabayad ka na, hindi dapat lalagpas sa 5% ng kinikita mo yung ibinabayad mo sa premium. No? Okay. Kung mataas na doon, masyado nang mahal. Okay? Para sa'yo. Yes. Huwag mong ipilit. Oo. So, for example, ako So, ako, nagkakaalaman ng edad. Sabi mo, 50. Ako, 46 years old. Ano? 46 years old. Ako ay mayroong 2 million na life insurance, no, na coverage. Ang binabayaran ko kada taon, Cheryl, ay 6,000 pesos. Kada taon? Yes. O, di ba? At yan ay isa sa mga sikat na insurance companies, ha? Di ba? Bakit yung iba? Kalalaki ng inaano. Oo. Kasi nga, yung kinukuha ng iba ay, kapag hindi ako namatay at na-reach ko tong age na to, makukuha ko itong amount na ito pabalik. No? So, hindi natin alam, kaya mas mataas yung binabayad mo kasi yun yung bahagi na binabayaran mo plus kasama na ang napakalaking agent's fee. Diyan, mga insurance agents. Ang sabi usually sa unang bayad mo, kalahati kanila daw. Yes, oo. Hindi naman, unang taon lang naman, not the entire time. Yes, at hindi naman masama yun. Ano? Kasi maski naman dun sa kinukuha ko na kada taon meron ay 6,000. Meron din yan, no? Nasa 30% or 50% yan per annum. Pero yun nga, hindi siya ganun kabigat. No? Kasi protection lang talaga. So, ang mindset mo dapat sa insurance, hindi ka kumikita dito at katulong mo siya kapag may nangyaring masama sa iyo. Ngayon, kung walang masamang nangyari sa iyo, ay ipagpapasalamat mo yan sa Diyos at hindi mo siya panghihinayangan dapat dahil expense siya. Okay. Kasi iba-iba yung life insurance, diba? Yes. Kaya ako sabi ko sa iyo, may nag-o-offer na naman sa akin. Wala naman akong anak. Wala naman makikinabang pag namatay ako. Mas interesado ako upon retirement. Yes. Diba? Kasi ayoko nang alagain ako. Gusto ko, I'll be able to have my own money and not depend on my siblings or mga pamangkin pag matanda na ako. Ayokong pabigat. Gusto ko nga, pag nag-isa na lang ako, mananatili ako sa isang home. Home na may community. I'm fine with that. Nako, yan yung isa sa mga business opportunities actually, no? So, tama yung sinasabi mo, no, na dapat yung ating financial product, nagmamatch niya kung ano yung purpose nito, no? So, kung protection against emergencies, insurance yan. Kung retirement yan, hindi yan insurance. Kasi hindi naman emergency ang retirement. You can plan way ahead of it, no? So, investments yun dapat. Ayun, investments. So, hindi halo. So, ang selling point na niyan ng mga insurance agents, kaya nga kumuha ka ng insurance na may investment kasi 2-in-1 na. Ayan, yung sa kanila. Hindi mo na iisipin, mga ganyan. Pero, at what expense? Ang mahal. Mahal po. Ang mahal. So, may alam ako na ang coverage niya ay 1 million pesos. Pero ang binabayaran kada taon ay 50,000. Matalaki. Kasi parang nag-iipon ka rin. Oo. Pero yun nga, pag nagbayad ka ng 50,000 mo, yung kalahati nun, 25,000, mapupunta yon sa insurance agent. Tapos yung ibang bahagi, mapupunta sa mga insurance fees at saka sa mga kung ano-anong fees, no? Ang konti nung iiwan na investment for the first year. Okay? So, kung meron kang 50,000 at nabawasan na yon agad-agad, maliit na yung pag-grow nun in the future. Versus kapag yung buong 50,000, kung ang purpose mo ay retirement, in-invest mo na lang. Buong buo yun na nasa iyo. Kaya, pag-usapan din natin yung bangko. Diba? Huwag po kayong nagpapatago tayo talaga dyan. Kaya walang masyadong kita po yung pera natin. Kahit na, ilang percent na lang ba ngayon? 0.5, 1%, ganyan. Wala po talagang kikitain. Parang nagpapatago lang po kayo. Minsan nga magre-reklamo ko, magwi-withdraw ako sa different branch. Isang bangko naman kayo, charge nyo pa kami ng 100 pesos. Diba? Siyempre, may mga pinapasweldo, tinatago nila yung pera natin, ganun po. Pero kung investment, kanina nag-usap po kami ni Vince, ang dami, ang komplikado kasi, minsan nalilito na tayo kung saan natin dadalhin na safe po yung ating pera. But then I learned about MP2 ng Pag-ibig. And then meron na rin ang SSS. So ito po, bang dalawang institusyon na ito,
less complicated intindihin, Aha. nagbabangko ka na kumikita yung pera mong mararamdaman mo. Yes. Would you endorse this? Actually, oo. Actually, binigyan na ako ng recognition ng Pag-ibig at saka ng SSS talaga? for promoting them. No? Alright. Ayun. So, yung Pag-ibig MP2 kasi, this is our national savings program. So, nasa batas yan. Ano? Actually, kinopya nga ito ng Singapore sa atin sa totoo lang. Talaga? So, Sila pa nauna nangopya, tayo. Parang yun oo. yung unang-una, no? At itong savings program natin na ito ay may employer at employee na na counterpart. Tapos yun yung regular. Tapos may MP2 na voluntary, Yun. no? Iba pa po yun, mga Oo. kapatid, yung MP2. So yung MP2 ay 500 pesos lang, pwede ka nang makapagsimula. Tapos ang dividend nito ay tax-free. Nga, yun yung maganda. At Tax-free siya. umaabot ng parang 6%. 7% last Mga- year. last. Oo. Actually, in the last 3 years, parang nasa 7% siya, no, na per annum. Good performance. Yes, oo. Tapos ang gusto ko pa dito ay bukod sa nakakatulong bukod sa nakakapag-invest tayo, nakakatulong tayo kasi nagiging pondo yan ng Pag-ibig at yan yung ginagamit pampautang sa pabahay, pampautang sa mga nangangailangan, no? So, mayroon siyang social impact na component. Plus, ito din ay para sa akin considered a safe investment Very dahil safe. guaranteed ng gobyerno. Guaranteed ng Oo. gobyerno. The worst thing is hindi lang kumita yung pera mo, pero hindi siya mawawala. Yes. Hindi siya mababawasan. Oo. At wala pa sa history niya na hindi siya Kasi maski nung COVID meron pa rin Kumita siyang ibinigay. Kasi at some point, 'di ba, natatakot tayo. Meron akong ganyan, may pinasukan ako na bank, naglagay ako ng 1M. Nagkaroon ako ng emergency. Nag-COVID came. Aha. Parang nabawasan na siya ng 80 or 60,000 nung kinuha ko siya. Yeah. Kasi of course mga kapatid, may mga risk talaga yung investment natin, kanya-kanyang risk. Medyo mali or it didn't perform well yung aking pinasukan. So imbes na kumita yung pera ko, nabawasan pa. Yeah. Oo. So, ang mga gusto ko, yung tipong ganyan na MP2 na hindi man kumita, okay lang ako. Yes. Pero wag naman to the point na, nabawasan pa? Yes. Ano kasing mga investment yun? Ba't ganun? Oo. Ito yung mga, lahat naman talaga ng investments, mayroon yang risk na mawala, no? Pero itong kasing Pag-ibig MP2, dahil nga ito ay guaranteed ng gobyerno, ang makakapagpabagsak nito ay kapag mawalan tayo ng gobyerno. Very remote naman yan ngayon. Ano? So, yun, ganun siya katatag. No? Pero kung mag-i-invest tayo kasi sa iba, no? Sa mga, sa stock market o sa private companies, mataas yung risk niyan eh. So, kailangan mas mag-ingat tayo. Kasama parang nagsusugal. Parang ganun po yan eh. Risk. Mataas po yung risk na may chance talaga na maganda ang kita, pero mataas din ang chance na hindi po kumita. Yes. So, yun yung babalansehin mo. Kaya nga, yan yung natumbok mo siya, Cheryl. No? Kasi yan yung itinuturo parati na parang high risk, high returns. Sabi ko, incomplete. High risk equals high returns or high losses. Diba? So, Ganun nasa siya. sayo yan. Nasa sayo yan. Kagaya ko, yan. Kailangan, wala talagang matututo ka sa takbo ng buhay no, mga kapatid. Ilan pa lamang po yan sa ating pagbabalik. Pag-usapan natin, basic. Turuan natin sila ng basic. Eto na naman tayo. Kung ang sweldohin po natin sa buong sweldo, paano na naman natin yan hahatiin na makakapag-ipon ka pa rin, ma-reach mo yung goal mo kahit na may pagkakautang ka. Sabihin natin, possible ba yun? Diba, mga kapatid? Paano ako makakapagsimulang ma-reach yung aking financial goal for 2025? Eto nga, yung credit card bill ko, katatating lang, sagad na sagad ako. So good yung 100,000. Paano yun? Pwede ba yun? Yan po ay isa lamang sa itatanong natin kay Professor Vince Rapisura, ang ating guro, financial guro, dito po sa Sagot Kita. Kung kayo po ay may mga gustong idulog, itanong, iklaruhin, humingi ng tips, maaari po kayo mag-post, mag-comment sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. To the right, to the right. To the right of the FM band. True FM. On 105.9. Dito tayo sa totoo.
Tamang sagot kita, kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, usapang serbisyo publiko po tayo, kaya pera po ang ating pinag-uusapan, paano tayo makakaipon. Hindi lang ipon kung paano tayo magiging marireach yung financial goals natin. Ano ang inyong financial goals ngayon 2025? Post po kayo, sali po kayo. At mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa. Ano ba kadalasan naririnig mo? We're joined by ang ating financial guru. Ayan, Professor Vince Rapisura. Sanay ako dinatawag itang prof. Kasi noong una po kaming nagkakilala ni Vince, professor siya. Until now naman. Until now. So I've been teaching for 22 Ateneo years pa rin. now. Yes. Ayun, professor. Pwede ko pa rin siyang tawagin na prof. Ano kadalasan ang naririnig mo? Pag nakagtatanong ka, anong financial goal mo ngayong taon? Anong sinasagot sa'yo? Usually, ang common naman na financial goals ng mga Pilipino, hindi lalayo dito. No? Sa una is for retirement. Pangalawa ay pangpatayo ng bahay, mapaaral ang anak, makabayad ng utang, at magkaroon ng kapital para sa negosyo. Yan yung mga sinasabi sa akin na typical na mga goals nila. Na acceptable naman yan. Yes, Tama. May pinupunto. Or depende, talaga ang tao iba-iba. You can't expect them to be, parang hindi mo mapupush na, hindi, dapat ito ang financial goal mo. Hindi. Depende yan sa estado ng pamumuhay ng isang Correct. tao. Oo. And we have to respect that. Tapos so ngayon, ang gagawin mo, kung ano yung goal mo, dapat hahanap ka ng magandang means para matustusan yun. So for example, kung ikaw ay utang muna tayo. Pwede? Sige, okay, Professor Vince, kasi marami sa atin ang may utang. Sige, maraming makaka-relate. Ang financial goal ko, mabayaran ko ang utang ko. Paano? Okay. So yung utang, para mabayaran mo siya, unang-una, ang gagawin mo, huwag mong gagamitin ng utang pambayad sa ibang utang. Yan, no, para makawala ka sa cycle of debt. Pangalawa, kausapin mo yung mga pinagkakautangan mo and be upfront with them kung ano yung kakayahan mo talaga lang na magbayad. Kasi ang goal mo ay matapos yung utang, no? At sa totoo lang, yun din namang nagpautang sa'yo, ang gusto rin lang naman niya ay makasingil, no? So, mayroon niyang negotiation point, no? So, hanapin nyo kung saan kayo makakagaan sa bawat isa, no? Tapos, iiwasan natin na matempt tayo sa mga pag-uutang, no, sa mga bagay na hindi naman natin pangangailangan. So, for basic needs at saka sa mga bills natin, mga kuryente, tubig, dapat hindi inuutang yung mga yan. Ayan po, para makabayad tayo sa utang. Huwag po tayong mahiya. Lahat tayo nangungutang. Yung credit card, utang natin yan diba? Ako yun yung ginol ko talaga before pumasok 2025. Lahat, zero. Yeah. Tapos tinabi ko. Meron lang ako isa for emergency. Yeah. At saka yung pinakamaliit pa. Tapos itinago ko na yung iba. Hindi ko siya kinot. Pero itinago ko na siya sa Tapos sabi ko, ang sarap ng pakiramdam. Liberating, diba? Oo, yes, na makabayad mga kapatid. Pero lahat po tayo talagang iginapang ko rin. Talagang parang, ito hindi, sinulat ko yung mga hindi ko kailangan. Tanggal. Kinumpute ko. Pag may bulk, bayad. Hanggang mag-zero siya. Kasi that was the goal. Okay, so now, retirement. When, sabi mo nga, nauna mong minention kasi yung retirement, yung isa sa mga financial goals, kasama yan sa top 5. When do you start thinking of retirement? Kasi ako when I was on my 20s, I started working at 16, diba? 20s, nagtatrabaho na tayo. Pag may nagsasabi, mag-ano ka, retirement, mag-invest ka for your retirement. Bata-bata ko pa. But what's the earliest, ano? So, the earliest possible time, yun ulit, no? Pag kumita ka na, actually, in place na yan sa gobyerno natin, ano? Meron na tayong SSS agad kapag tayo ay na-employ. Mas challenging kapag tayo ay self-employed o kaya, nagne-negosyo. Kasi ikaw yung gagawa nun for yourself, voluntary, no? So, pero nire-require tayo lahat na mag-participate doon. So, for retirement, wala pa rin talagang tatalo, Cheryl, sa SSS, no? Lalo na kapag ang ating kinikita naman ay nasa 25,000 pesos, no? Kada buwan. Okay. SSS pa rin ang best option natin. Pero, sasabihin ng iba, ang nipis, ang konti. Paano pa mapapalaki
yung retirement mo. Oo. Actually, myth yun, no? Na maliit yung makukuha mo sa SSS. Kung ikukumpara natin yung inilalagay natin doon na pera at doon sa makukuha natin afterwards, no? Actually, malaki siya, no? Kasi, kunwari, yung mga magulang ko, no? They paid for 10 years. Ang kanilang total na naibayad ay 186,000 pesos. Okay? Nag-retire sila ng 60 years old. Ang kanilang pension doon sa ibinayad nila ng 186,000 ay 6,000 pesos kada buwan. Maliit nga naman talaga yung 6,000 pesos kada buwan. Pero, ilang years na 74 na yung tatay ko. So 14 years na siyang nagsi-6,000. Yung 6,000 mo in 12 months, that's 72,000. Diba? Parang 2 years in lang. 2 years lang, bawi mo na. So yung rest of that, kita. Kaya sulit na sulit yung SSS. Kaya ba masabi natin na kung kaya mong i-max, ako kasi voluntary. So sabi ko, i-max na natin. Oo. Dapat talaga, ayon sa batas natin, dapat magbabayad ka ayon sa kinikita mo. Kasi ang essence ng SSS natin, social security yan no? Which means na tayo ay nagtutulungan para magkaroon ng pension yung mga matatanda na. No? So para sa panahon din natin, yung mga, pag tayo na mag-retire, yung mga kabataan ay ganahan pa rin na magbayad ng kanilang contribution sa SSS. So, yun, dapat yan, ipinagpapatuloy natin siya. Okay. Ano pa? May sinasabing pag-invest, diba? Ang retirement ba considered as investment? Yes. So, manipis ang linya ng savings at saka investment. Actually, yung pag-save natin is already a form of investment. Yan Kaya maraming nalilito pag sinasabi ko na, kailangan may emergency savings ka, no? Kailan papasok yung investment? Actually, part of your emergency fund kapag malaki na, kasi ang sinasabi ko sa emergency fund, dapat 9 months equivalent ng expenses mo. Malaking amount yon, no? So, pwede mo yung hati-hatiin at yung parte, i-invest mo sa iba-iba, no? So, yung unang 3 buwan na equivalent, ilagay mo siya sa ATM mo. Hindi talaga kikita yun. Kasi for emergency nga, no? So, yung next na remaining na 6 months equivalent, pwede mo nang ipasok yan sa MP2, pwede mo nang mag-time deposit dyan, pwede mo nang ikalat. Okay. So, and these are already investing. Tapos, pag nagawa mo na yan, ipagpatuloy mo pa rin mag-save at itatop off mo na, no? Magkakaroon ka na ng mas maraming investment. Sa sweldo, ano bang minimum ngayon? Pagpalagyan na lang natin, mas madalang i-compute mga kapatid, 20,000. Ano po? Ilang porsyento doon ang dapat sa sweldo natin, ilang porsyento ang dapat natin itinatabi for emergency and savings? Yes. So, yung emergency savings natin sa 20,000 pesos na kumikita, 10% niyan yung goal mo na sinesave mo kada buwan. Okay? So, kung 10% kada buwan yung isisave mo para sa emergency savings mo, siguro it will take you about 3 years para makuha yung sinasabi ko na 9 months equivalent. No? So, yun. Pag nagkaroon ka na ng 9 months equivalent, ipagpatuloy mo pa rin yung 10% na yun. No? At yun na ngayon ay additional mo na at pang-investment mo na siya. So, pang ibang purpose na yun. So, pwedeng pang-aral o pang-bakasyon o kung ano man kung gusto mo. May tinatawag na sexy framework. What is sexy framework? So, yung aking sexy investment framework, so, ito yung acronym siya. No? It stands for Security, Encashability, X-Factor, and Yield. Okay, kaya siya sexy. Pero ang pinaka-priority dito, Cheryl, ay yung S, security. Kasi marami mga na-attract sa maraming mga kita, pero naku, scam pala, 'di ba? So dapat secured yung ating investment, ano? And then sunod ay yung encashability or yung liquidity na tinatawag, yung madaling maging cash ulit, no? So for example, ang magi-invest ka sa lupa, naku, yung liquidity and cashability niyan medyo challenging kasi matagal siya, no? So dapat handa ka doon, aware ka, no, sa pinapasok mo na 'yan. And then yung X factor, ito I think it comes because I'm a social development worker, ano, ay dapat ito ay may social at positive social and environmental impact. Okay? So, titignan natin yon kung ito ba ay baka naman yung pinag-i-investan natin ay gambling pala o kaya nakakasira sa kalusugan. Iiwasan natin yung mga yon. Saka lang lalabas yung Y, no? Yung panghuli, yung yield, which yung kita. Dapat i-ensure mo muna yung tatlo na yon. Ang jokes ko nga dyan ay unahin yung sex bago yung Y. Oo nga naman, mga kapatid. Kailangan. Okay. So,
Pagdating naman po sa mga magnenegosyo, sinabi mo rin yon. Pag natatanong tayo, ano ang iyong mga financial goals? Kailangan ko magkanegosyo para dumaas o magkaroon ako ng extra kita. Kailan mo masasabi na, pwede mo masabi na gusto mo lang magnegosyo. Pero ano yung mga dapat tandaan? Kung magbe-business, mga senyales, o na dapat tandaan na, okay, I'm ready na nga, hindi pilit, yung ganun. Oo. So, unang-una, kung yung negosyo na yan ay magiging source ng income mo, kasi marami mga, mga retirees, yan yung iniisip, pag nag-retire ako, magne-negosyo ako. Yes. Nakakakaba yun. Kasi kung yun yung aasahan mo, yung retirement money mo, yun yung i-invest mo doon sa business, kung nag-fail, 'di ba? Hindi siya magandang move, ano? So, yung pagbi-business, dapat unang-una meron na tayong kakayahan at kaalaman, karanasan doon sa business na papasukin natin, no? Hindi yung unang-una pa lang tayo napupunta. So, ang itinuro naman sa akin yan ng Ateneo that time, the best way kung gusto mong magsimula ng business, magtrabaho ka sa similar business. Kung gusto mong magtayo ng restaurant, pumasok ka muna sa restaurant at alamin mo paano yung supply chain, paano yung pag-manage ng mga waitresses, paano yung menu, 'di ba? Lahat ng 'yan ay mayroon yang kahalagahan. So, kaalaman, kakayahan at karanasan muna dapat. Pangalawa, dapat alam mo yung kung paano i-produce yung service o kaya yung product, no? At may market na bibili. Yung hindi lang naaawa sa'yo para bilhin yung produkto mo, no? And then, ilalagay mo din yung delivery system mo, no? Paano makakarating sa customer yung produkto mo? So, yan mga kapatid, kinonsidera nyo ba yan? Kasi ako, sinuwerte ako. Now, because I've been in this industry for a long time, now I produce my own shows. Kaya, naiintindihan mo eh. Yes. Diba? Naiintindihan mo. Pero no, guilty ako na the business-wise, yung pagpapatakbo, okay, kaya. Yung financial, parang, lugi pa ako nung first year because hindi ko na factor in lahat, yung sa BIR, taxes na, oo nga, meron pala yan. Yeah. That's why dito rin papasok business permits ng mga bayan. Depende pala yun dun sa kinita mo ng the year before. Yes, ang laki, di ba? So, kaya kailangan mo rin ng mga kakilala dyan, no? Kasi hindi mo talaga makukuha yung expertise ng lahat. So, you have to partner with someone na marunong sa finance. Kung malakas ka sa pagbi-business, sabi mo nga, talent manager or talent, yung ginagawa, producer ng show, no? Yung finance side, kumuha ka, mag-hire ka ng person na magaling doon to be part of your team. And idadagdag mo yun sa cost mo. Ayun, mga kapatid. Okay, hinga tayo. Yung pong inyong mga concern, mga gusto pong itanong sa ating pagbabalik, babasahin po natin yan at ipasasagot po natin sa ating financial guro na si Vince Rapisura. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Sagot Kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Ang sarap po ng pakiramdam na may kaibigan ka na financial guro. Talaga. Lahat i-guide ka and then it will, it'll be honest na that's a bad investment. No, don't go for that. Okay, kahit na ganito, diba? Ang dami kasi na offers na kailangan po natin mamili. Parang noon, ako naalala ko, ito i-share ko mga kapatid mabilis ha. Ang unang-unang binili ko po, when I started working, nung nasa kabilang stasyon pa ako, I was 21, weather girl po ako noon. Unang-una kong binili ay ang aking funeral plan. Why? Because breadwinner po ako noon. And then, nagkataon na yung kaibigan ko namatayan ng tatay. Sabi niya, ang mahal pala mamatayan. Nagpanic ako. Sabi ko, okay, iiyakan ako ng sabi ko, iiyak na yung mga mahal ko sa buhay naman siguro pag nawala ako. Tapos iiyak din sila kasi saan nila kukunin yung panggastos. So, yun ang inuna ko, funeral at saka cremation plan. After noon, tsaka ako na lang iniisip lahat. Parang doon ako nagpanic.
Yun sa akin lang naman. That's a good move, Is that no? a good investment also pala? So, that's not an investment. It's not an investment. Okay, it's not called investment pala. Oo. Okay. So, it's a plan, di ba? Okay, yeah, Na it's a plan. it will cover the expenses kapag namatay na tayo. And I think it's a good move, lalong-lalo na kung sabi mo nga, ikaw yung breadwinner, tapos ay wala ka namang dependents, no? Wala. I Oo. don't have. So, yun, parang tama yung sinabi mo, na parang aalis na lang tayo dito sa mundong ito, ay ang gusto natin ay hindi na natin aabalahin yung mga nakapaligid sa atin, no? Nandiyan na. Ang isa lang doon na catch, I haven't checked it. Kasi ang tagal na nun. Kasi may kaibigan ako na yung parents niya, when they were on their 20s, nung bagong kasal, yun na yung binili nila. Bumili sila ng lupa at ng plan sa isang sementeryo. 20s. Namatay ng mga 90 na, 80 years old. Hindi na in-acknowledge. Ay, ganon? Oo. Habi ko, if you're gonna do that, read the fine prints. Siyempre noon, diba, hindi pa ano. Kasi daw, yung value nga naman, iba na ngayon. Alam mo, nag-offer sila, babalik na lang po namin yung perang na-cover namin. Kasi masyado na siyang, iba na yung value ng pera. But it shouldn't. Oo. That's So, weird, mali yun, Kaya yeah. kailangan, tignan talaga yung Sa may fine prints. Marikina. Oo. Loyola yata yon. Sorry, pero parang yun po yun. Oo. So, kailangan mo ding tignan talaga. At The ako, fine prints. ang ginagawa ko rin ay, every year, kung meron akong mga ganyan na plans, no, ay tinitignan ko siya, chine-check ko siya, andyan pa ba sila, di ba? At yung account ko, pag nilog-in ko, ay active ba? Oo. So, kailangan mo lang i-check yon para ma-make sure na nandyan. Isa rin yan sa goal ko. Kasi minsan, hindi mo diba? Hindi mo pinibigyang halaga yung mga policy na binibigay sa iyo. Pag tinanong ka na, oo nga, no? Nasaan na nga ba yon? Goal ko yan, first quarter. Ayusin lahat. Dito tayo. Vin, sa mga mensahe, silipin natin yung mga message po ng ating mga kapatid. Si Easy Pablo, paano kaya ako makakaipon? Nakautang po ako sa 5-6. 4 na tao. Wow. 5 to 5-6 ko po. 4 ang pinagkakautangan niya ng 5-6. Yeah. Mahirap, maraming hulugan. 500 isang linggo ko, isang tao po. PWD po ako. Oh, no. Gusto ko na huminto magtrabaho pag 60 ko po kasi hindi gumagaling ang tuhod kong may bakal. Oo. Ayan. So, pag ganyan, ang gagawin mo talaga, lalo na kapag 5-6 informal naman yan, hopefully mga kakilala mo ito at person with disability ka naman, pakiusap ka talaga na ito yung kalagayan mo at maging totoo ka sa kanila, no? Baka nga pumayag pa yan na wala ng interest dahil nga sa kalagayan mo, 'di ba? At yun, i-respect na babayaran pa rin siya. Pero ang gagawin mo rin diyan, ang tanong niya kasi paano siya makakapag-ipon, no? Ang misconception ng iba, kapag ikaw ay may utang, hindi ka na muna mag-iipon. Hindi, pagsabayin mo 'yan, no? Kasi kung hindi mo ipapractice yung savings discipline mo, lalo ka lang ditong lulubog sa utang, no? So, kahit na kaunti lang. Sabi mo at least 10%. Oo. Sa iba kasi talaga, Cheryl, as in said na. So, kailangan talagang kausapin yung mga pinagkakautangan para may maibaba yon at mayroong maitatabi. Kahit nga sa mga maliliit ang sinesweldo, meron akong, nagpunta ako sa Mindanao, may nagbebenta ng barbecue. Tindera siya. Ang sinusweldo sa kanya, 200 pesos per day. Tapos, ang sabi niya, ang hirap nga daw. Sabi ko, isipin mo lang kahit 10 piso kada araw yung itabi mo. In 100 days, yung 10 pesos mo, 1,000 na. In 1 year, 3,600 ka. Sabi ko sa kanya. So, unti-untihin mo lang yon, no? Kasi sabi ko nga, ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman kung magdadahan-dahan. Ayan, di ba? Mga kapatid. Pero itong 5-6 na to, akala ko ba tumigil na tong mga to? Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Masyado po kayong, intindahan namin ang negosyo. No? Lahat tayo nagninegosyo. Business to baka sabihin nila. Pero iba po yung nanggugulang ka at nanggigipit ka, nang aabuso, that's the word. Yeah. Ay, hindi naman po tama. Kahit saan nating anggulo tignan, kahit sabihin yung business is business, mataas ang risk po ninyo, pang-aabuso pa rin yun Yeah, oo. Yung laki. Kailangan ipakita din yung pagiging makatao. Oo. Yung mga sangla, ATM. Yeah. Ay, my goodness. I don't know. Ito po. Okay. Si Eddie Rehuso Letada, ano po ang inyong masasabi tungkol sa cooperative? Basta
Bata pa kasi ako, ay member na ako ng iba't Okay. ibang kooperatiba na pinatatakbo ng mga simbahang katoliko at mga pare. Oo, okay. So, yung cooperative, maganda rin yan, no? Kasi nakakatulong yan sa local economic development. So, para lang sigurado tayo, ang aking sukatan para sure na okay yung ating papasuking kooperatiba, unang-una, i-make sure natin na 10 years in existence na yung cooperative. Pangalawa, i-make sure natin na yung headquarters nila, yung pinaka-main office, ay pagmamay-ari na ng kooperatiba, hindi lang siya nagre-rent para hindi maging fly-by-night. At pangatlo, ito medyo challenging na hanapin, tignan o hanapin yung tinatawag na Co-op Pesos score ng kooperatiba kasi usually meron sila niyan. At dapat ang score nila ay 80 points and higher. Okay. Yan. Eto si Ramon Advincula. Iko-konsulta ko lang po yung SSS retirement pension ko. 2 taon ko na pong inaasikaso. Hanggang ngayon, wala pang balita. 62 years old na ako, hindi pa ako nagpe-pensyon. Ano bang dapat gawin? Hindi dapat. Oo. Kasi dapat nakuha mo na to when you turn 60. Oo. May option ka pa dyan kung ima-monthly mo or pwedeng 18 months na lump sum. lump sum. Oo. So, ang gawin nila ay pumunta actually sa SSS Oo. branch. Ano? Kasi usually, kulang sa dokumento o may mismatch sa dokumentong ibinigay sa naka-record. Yes. Kailangan lang ayusin yan. Pero it no? should be easy. Doon Oo. po sa mga magre-retire pa lang. 6 months before your retirement, I-check nyo na. oo, simulan nyo na pong asikasuhin yon. Para come retirement month, makukuha nyo po. Yes. 6 months before your retirement, pwede na po yan. Mm-mm. Pwede na po yan. Pero Ramon Advincula, we're inviting SSS to join us. Medyo wala lang po silang oras para sa atin. Maybe next Tuesday, antabayanan nyo po, idudulog natin tong sa iyong concern para ma-check din yung record mo. Ano ba ang nagiging problema? But you should know kasi it's been 2 years. Yeah, oo. Si Leila Santos, Sir Vince, paano kung kulang ang pambayad sa credit card? Hindi ba okay for credit rating yung pagbabayad lang ng minimum? Kung nagbabayad ka ng minimum, hindi ka nagpa-past due. So, yung Oo. credit rating mo ay, in terms of repayment, okay ka. Pero, isa din kasi sa tinitignan sa credit score mo, yung percentage na nakukuha mo doon sa credit limit mo. So, kung ang credit limit mo ay, let's say, 50,000 pesos, sumobra ka ng 30% doon, no? So, more than 15,000 yung nakaskas mo doon sa 50,000 na limit, counted against sa'yo yun. Kasi minsan, di ba, nagtataka kayo, sagad na, pero ay, pumasok pa rin. Parang meron certain... May excess naman sila Excess, na ina-allow dyan. Pero usually kapag credit limit, ay hindi mo na talaga siya makaskas. Si Annabel Escueta, isang OFW po ako dito sa Italy. Hi, Annabel! Interesado po ako and want to start saving investment in MP2. Ano po ang mga requirements? Ako, Annabel, punta ka lang ng Pag-ibig website. Virtual Pag-ibig. Virtual Pag-ibig. Yun yung tawag. So, i-google mo lang, Virtual Pag-ibig, lalabas na doon. At Aralin mo mabuti. Oo, aralin mo mabuti. Pero iniimbita rin natin ang Pag-ibig. Huwag kang mag-alala. Iisa-isahin natin yan. Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Yan po ang ating iisa-isahin for this month also. At pababalikin natin si Professor Vince. Si Rosalina Dalangin, paano po kaya ako makahulog for insurance? 7,200 po ang sahod ko. Kasambahay po, solo parent. 4 ang anak ko, may college ako na anak, nag-aaral. Tapos may PWD ako na anak. Wala po akong SSS. Ay, bakit? Dapat meron. SSS, Employer mo PhilHealth yun. at Pag-ibig, no. Oo. Demand it. Nasa batas po yan. Sabihan nyo po ang inyong amo. Excuse me, nasa batas po yan. Karapatan mo yan. Oo. At saka ano yan papayagan ka na bayaran yung back pay. At ang ang sasagot dapat yung employer. Oo. Kailangan po yan. Rosalina, hindi. Wag kang, baka, minsan sasabihin, tatanggalin po ako sa trabaho pag Hindi. Still, i-report nyo pa rin. I-report nyo pa rin. Kasi yung amo nyo, sabihin nyo, ma'am, sir, karapatan ko ho pala magbigyan nyo ako ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Yeah. Ayusin na po natin. Baka pwede mo munang ganunin ng maayos na. Sana po dun sa mga amo, di po ba? Parang, alam po pinagtatrabaho, minsan merong mga amo na medyo mabigat din sila pero wala din silang choice pero kumuha ng kasambahay. Pero alamin din po natin yung dapat na para sa kanila. Kasi kung ilalagay nyo po yung posisyon nyo
sa posisyon nila, ay yung posisyon nyo sa, kung ilalagay nyo po yung inyong sarili sa kanilang posisyon, gusto nyo ho bang ganun kayo tratuhin na hindi po ibigay sa inyo yung PhilHealth, Pag-ibig at SSS na dapat po ay para sa inyo? Hindi, di ba? So, wag po nating, mali po yun. So, yung sa kanya, para magkaroon siya ng insurance, sa mga cooperatives may mga murang insurance, Cheryl. Ayan. So, at pwedeng hulug-hulugan yun, no? Parang, ako, marami akong kakilala, ang coverage, 500,000 pesos para kung may mangyari sa kanya, doon sa mga dependents niya, ay may maiiwan na 500,000. Ito ay parang mga nasa 2,000 pesos lang per year. Ito si Erold Grimares, sinimulan kong i-delete lahat ng online shopping app. Perfect, magaling. Congratulations. Ayan, nililista na lahat ng gastos per day at tuwing market day, gumawa na ng listahan. Correct. Maganda. Very basic but yes, malaking bagay po yan. Very informative na hapon with Mr. Vince. Yes, tama. Ako, nandun pa rin yung shopping app ko, pero lagi lang silang nasa cart. Or maglagay ka ng folder nandun tapos nakatago. Ako yung sa cart ko, pag 3 beses ko siyang binalikan, at gusto ko pa rin, ibig sabihin gusto kong bilhin. Okay. Kasi yung cart ko yan, minsan cart lang, add to cart. Pagtingin ko, 30 na. Uulitin ko yan, dadaanan ko. Ay, hindi ko ito kailangan. Hanggang matitira na lang 3, 2, tapos mamaya ako nabibili. Kapag nakalimutan ko siya, ibig sabihin, hindi siya important. So yun doon ako may disiplina ako dun. Pero maganda yung ginawa mo. Oo, at saka yes, when you go to the market, wag po kayong pupunta ng biglaan. Lista nyo. Kasi mapapamahal kayo. Wag din pupunta ng gutom. Oo, lahat gusto mo bibili. At saka i-avoid po natin bumili kung gusto nyo pong makasave. Of course, yung mga 24 hours na mga convenience store ay kaya nga sila 24 hours for emergency. Pero wag nyo pong ugaliin na doon kayo mag-grocery. Yes. Because they are expensive. Expensive talaga yan. They are expensive. Alam nyo na po yan kung ano yung mga 24 hours. Kumpara nyo sa grocery at doon, bibili kayo, mas mahal sila ng 10, 15 pesos. Pag pinagsama-sama nyo yan, 300, 500 pesos, ilang kilong bigas na po yun. Oo. Pero ang maganda rin sa mga convenience stores na nakita ko, Cheryl, yung mga packed meals nila, mura. Ay, mura. Yes. Mura pag-kumpara mo sa mga restaurants. Tingnan nyo po tingnan nyo yung mga pros and cons na lang din. Bitin na sobrang overtime tayo, Vince. Siguro doon po sa mga, do you give, one-on-one advice? Or mayroon pong YouTube channel si Prof. Vince. Go ahead. So, sa Facebook at saka sa YouTube po tayo active. Hanapin lang po ang pangalan ko, Vince Rapisura. At saka sa January 24 to 25, meron po tayong training sa Zamboanga City. Pero ito ay para sa mga microfinance practitioners, Islamic finance and delinquency management. Gawa nga tayo ng event for basic, no? Sure, sige. Pag-usapan natin yan mga kapatid para iba rin kasi yung sa face-to-face, di ba? Ayan, gagawa po kami ng event niyan. Don't worry. Lulutuin namin yan ni Prof. Vince. Thank you for coming. Thank you. It's always a pleasure. Ayan po, ang ating resident, financial guru, Vince Rapisura. Hanapin nyo lamang po yan sa Facebook or sa YouTube. Vince Rapisura. Lalabas at lalabas po yan si Prof. Diyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Pasensya na po, 8 minutes po ang aming overtime. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.